Magandang araw po sa lahat. Maraming salamat po ulit sa pakikinig ng ating stories sa YouTube at TikTok. At pipilitin ko po na makapag-upload po ng mas maraming stories sa mga susunod na araw. At sana po ay masuportahan nyo pa rin po ang ating bagong YouTube channel at TikTok account. At, at sabi ko nga po, pipilitin ko po na makapag-upload pa ng mga story dun sa sa ating YouTube channel at TikTok account. So, antabayanan nyo lang po yung announcement sa ating Facebook page at Facebook group. At ngayong gabi ay may pinadala po na story sa email at sisimulan ko ng basahin ang kanyang pinadala na story. Dear Kuya Bob at sa lahat ng bumubuo ng kwentong Dax Diaries. Just call me Gary, working as a financial analyst sa isang company dito sa Quezon City. Straight guy po ako. May sarili ng pamilya. At di ako parte ng LGBT community. Pero dahil sa mga posts about confessions about sex experience and encounter na minsan nabasa ko sa Facebook sa group nyo, masasabi ko na kabilang pa rin siguro ang na-experience ko. May experience ako sa same-sex. At guess what kung sinong unang nakabinyag sa akin? Ang kumpare at tropa ko pa nung college. Nagsimula ito back in 2018. Meron akong kumpare na barkada since college. Tawagin na lang natin siya sa pangalan na James. Lima kami magkakabarkada sa college. Mga barako at tambay sa gym at computer shop noong mga early 20s namin. Mga chick boy din kami, lalo na si paring James na laging nakukuhang representative sa college namin kasi good looking at postura pa lang ng katawan kaya na makipagsabayan sa mga heartthrob. Ganon din naman ako, Kuya Bob. Di rin naman ako papahuli sa papugian. In fact, nakuha nga akong model sa isang t-shirt brand pero di naman yung sikat na brand pero may pagmamalaki ko pa rin. Pareho na kaming nasa 30s ngayon. Simula nung incident na nangyari sa amin, gulong-gulo na ako sa sarili ko. Para gawing mas komplikado, pamilyadong tao sige, tropa. Madalas kasi kaming lumalabas kasama iba naming college barkada. Kapag uuwi galing gala, sumasabay ako sa kanya pauwi kasi on the way naman sa bahay na tinitiran ko at may sasakyan naman siya. Around August of 2018, galing kami sa pagdayo ng laro ng basketball. Habang pauwi, nagkwento na lang siya bigla sa sex life nilang mag-asawa. Tinatanong niya kung kamusta ang sex life ko. Kakabreak ko lang sa GF ko nung time na yon. Wala pa since 6 months, akong single that time. Sabi ko, puro mariang palad lang ako sa loob ng 6 na buwan. Sabay tawa. Medyo di ako komportable kasi kilala kong asawa niya. Ayaw ko magkaroon ng mental picture sa ginagawa nila. Pero biglang napuntang usapan sa kung nasubukan ko na raw matsupa ng lalaki. Ang totoo niyan, meron naman akong experience matsupa ng lalaki bilang malibog na college student. Pero di ko masasabing bukas sa loob ko ang tsupa na yun kasi bading na professor ang gumawa nun kapalit ng pasadong grade sa subject niya. Pero di ko sinabi sa kanya. Sabi niya lang, mas masarap daw tsumupa ang lalaki. Kasi
Alam ko saang parte yung lalaruin. Tawang-tawa lang ako, Kuya Bob. Tapos, bigla niya akong niyaya. Jajakulin niya raw ako. Nagulat ako sa sinabi niya, Kuya Bob. More than 10 years ko nang kilala tong lukong-lukong to eh. Ilang sleepover na kami magkakasama nung college. Pero wala akong nakita kahit anong senyales na ganun siya. Kung malibog ako, mas malibog tong tropa ko. Kaya nga nakabuntis ng maaga eh. Pero dahil libog din ako nung gabing yun, kasi sa tagal ko na rin na walang pagpapalabas ng init ng katawan at walang partner, ay umuo na lang ako sa hindi ko malaman na dahilan. Wala yung pinsan kong kasama sa bahay that time, kaya sabi ko, pwede naman sa bahay. Di ko naisip na pamilyado tong kasama ko. Ninong pamandi naman ako ng isa niyang anak. Pagdating namin sa loob ng bahay, diretso kami sa kwarto. Dinakma niya agad ang alaga ko, Kuya Pao. Aggressive si Gago. Sabi ko, mag-shower muna ako kasi galing kami sa paglaro at medyo amoy pawis pa. Nakakahiya rin naman kasi. Pagkatapos kong maligo, nakatawel na lang akong lumabas at tinanggal niya ang towel ko at hinimas-himas ang burat ko, Kuya Pao. Di yun agad tumigas kasi sobrang awkward at nahihiya ako sa ginagawa namin. Pero mapilit si paring James. Sabi niya, isusubo niya raw ako. Lalo akong nagulat sa sinabi niya. Pero dala na rin ng libog, pumayag ako sa gusto niya. Sinubo niya yung titi ko at huling-huli niya nga ang kiliti. Tumigas bigla. Chinupa-chupa niya lang ako na nakaluhod. Tapos, nung mapagod na siya, humiga ako sa kama at nagpaubaya. Ilang minuto ng pagtsupa, sabi niya, kantutin ko raw siya. Dito na ako di pumayag, Kuya Bob. Pero mapilit si paring James. Gusto niya raw maramdaman ang titi ko sa loob ng butas niya. Sabi ko, wala pa akong experience sa pagtira ng puwet. Pero parang bigla akong gustong masubukan. Sabi ko na lang kay paring James, next time na lang kasi wala akong condom at lube. Si paring James pala, may dalang condom at lube sa body bag niya. Kinuha niya ang condom at lube at sinuotan niya ng condom ang aking burat. Di naman kalakihan ang titi ko, Kuya Bob. Nasa 5 inches lang to pero malaki ang ulo at mataba ang katawan. At nang maisuot na niya ang kondom sa burat ko, Kuya Bob, pinahiga na niya ako at uupuan niya raw ako, Kuya Bob. Unang pasok pa lang ng ulo ko dumulas lang sa entrada ng butas niya, Kuya Bob. Sabi niya, siya na daw ang bahalang kumilos. Humiga lang daw ako. Dinagdagan pa niya ng maraming lube at ang butas niya, ganun din ang burat ko. At sa pangalawang pagkakataon, naipasok ko na ng kabuuan ng alaga ko kay paring James. Napahiyaw siya sa sakit. Ang taba daw kasi ng alaga ko. Di daw siya, di daw siya sanay sa ganong kataba. Sabi ko, dahan-dahan mo lang akong upuan para masanay ang butas mo. Ganyan din ang na-experience ng mga nakakasex ko na babae. Punit ang butas pagburat ko na ang nakasalpak. At nung masanay na ang butas ni paring James ay unti-unti na niyang binibilisan ang pag-indayog sa ibabaw ko. Di ko ma-explain ang sarap.
Ibang-iba sa puki ang kasikipan ng butas niya, kaya sarap na sarap ako. Nagbago na kami ng posisyon, nagmisyonary na kami. Mas gusto ko na binabayo ng matindi ang kasex ko. Dito ako mas nalilibugan at feel ko ang pagiging dominante sa kanya. At tumiga na nga si paring James. Binuka ko ang kanyang hita at doon ko nakita ang kanyang alaga. May kahabaan yon pero di ganon kataba katulad ng sa akin. Unti-unti ko nang pinasok ang burat ko sa entrada ng butas niya. At napayakap pa siya sa akin nang maipasok ko ng buo ang burat ko sa loob niya. Binayo ko siya ng matindi at kitang-kita ko sa ekspresyon ng mukha niya ang sarap. At tuluyan ko na nga inangkin si kumparing James nung gabing yon. Di ko lubos maisip na ang kalaro ko sa Dota, kainuman, at kalaro sa basketball ay kakantutan ko na ngayon. Nakadalawang rounds kami nung gabing yon. Di pa rin mag-sink in sa akin kung ano ba itong nagawa namin. Ibang klase yung post-nut clarity. Para kung sinampal ng realidad. Sabi ko, sa nangyari sa amin ni paring James, kabit na ba ako? Bakla na ba ako? Siguro nga kabit na ako, Kuya Bob. Nasundan pa kasi na ilang beses ang aming kantutan. Pero, pagkaharap ang ibang tropa, wala lang ang, parang wala lang ang nagaganap sa amin ni paring James. Sobrang casual lang kami mag-usap hanggang ngayon. Di namin pinag-uusapan sa chat or kahit saan. Hanggang sinabi ko sa sarili ko na mali talaga tong ginagawa namin. So, hindi ko na inulit. May panahon na nag-aaya siyang lumabas. Nagpapanggap akong busy o kaya naman sa ibang barkada na ako sumasabay pa uwi para makaiwas sa tukso. Kaya lang, di ko inaakalang hahanap-hanapin ko yung tsupa na lalaki. Wala akong ibang experience pagkatapos nun sa kanya. Kaya, back all by myself para iwas tukso kay paring James. Parang masyadong late tong pag-explore ng sexuality ko. Bakla na ba ako? Si paring James, bakla or bisexual na ba siya? Naguguluhan ako sa sitwasyon at sexualidad ko, Kuya Bob. Alam ko na straight ako sa sarili ko. Alam ko sa sarili ko na straight ako at never ako nagkaroon ng attraction sa kapwa lalaki. Kahit na si paring James na pangmati ni Idol, ang tindigan ay ni minsan hindi ko napagpantasyahan. Sana ay mabigyan mo ako ng payo or paliwanag sa sitwasyon ko. More powers to you at lubos na gumagalang, Gary. Alright, maraming salamat Gary sa pinadala mong istorya ngayong araw. Hindi ko ma-imagine na may mangyayari sa iyo na kumpare mo. Although, may mga nababasa na rin ako before na mga ganitong istorya sa ibang platform. Pero, yung makapagbasa ako ng ganitong kwento na pinadala sa Kwentong Ducks Diaries ay very first time. Kaya, hindi ko kung anong payo ang masasabi ko or paano kita mabibigyan ng kasagutan sa katanungan mo. Pero isa lang naman ang masasabi ko sa mga kaganapan na nangyayari sa buhay ninyo ngayon ni paring James. Sa akin na lang may punto talaga sa buhay ng isang straight na tao, mapababae man yan o lalaki, na magkaroon ng sexual attraction sa kapwa niya, lalaki or babae. Kahit ang sensya ay may paliwanag sa bagay na yan. Pero sa akin lang, na kumpare kayo, inaanak mo yung anak niya, kumare mo ang asawa niya, di mo siguro
magugustuhan na sabihan ka ng kabit, 'di ba? Sa akin na lang, tama lang yung ginawa mo na putulin man ang nangyayari sa inyo ni paring James. At sana nga ay hindi ito malaman ng asawa niya at ng inyong ng ibang inyong barkada, at for sure 'pag nalaman nila 'to, malaking iskandalo 'to at parehas kayong malalagay sa alanganin, okey? So, yun lang, at sana ipanalangin mo itong lihim na 'to ay hindi na malaman ng iba pang tao, lalo na ang pag lalo na sa both sides ninyong dalawa, sa both sides, okey? So, sa mga gusto pang magpadala ng kanilang story, mga confession, hindi lang po tayo limited sa mga ganitong istorya, although karamihan talaga sa mapapadala na istorya sa ating page ay may mga ganitong tema. So, sa mga gusto po mag-share ng kanilang mga story, pwede po kayong mag-submit ng inyong story sa Kwentong Dax Diaries page, or pwede nyo rin po akong i-email sa kwentongmentomen2024@gmail.com, or pwede nyo rin naman pong i-send sa TikTok account yung inyong story para mabigyan po natin ng narration ang inyong mga istorya. Alright? So, muli ay maraming salamat po sa pakikinig at pagsuporta sa ating page. Okay? Thank you, and see you on the next story.